Hey guys, welcome to my channel. It's rare na mag-post ako ng anything gun related sa Vladimir page ko. Pero, if you look at the big picture, the bigger picture dun sa nangyayari ngayon, I think it's related. Okay? Kaya nga kanina, nag-repost ako ng aking memory ng mga ginawa kong reel. Sinabi ko, the first exists because of the second. So, sa Amerika, yung First Amendment kasi is the freedom of speech and expression. So, ang galing nga ng forefathers ng Amerika, no? They know for a fact na magkakaroon lang ng freedom of speech pag may Second Amendment. Okay? Pag tyrannical ang government, lahat na ng aspect ng buhay mo kontrolado. Hindi ka pwedeng magsalita. Makokontrol nila ang pati yung pagsasalita mo, yung freedom of speech mo mawawala. They will chip it inch by inch. Sabihin, kakainin nila yung freedom mo. Actually, katatapos ko lang mag-live stream doon sa YouTube channel ko na isa, yung JRA, Jose Rizal Adventures na channel. And then maganda yung isang comment kanina na gusto ko lang i-share sa inyo. Kasi may isang troll na nagtatanong, ano daw yung suggestion ko? Ganyan, puro daw ako batikos, puro ko po na ano yung suggestion ko. And then maganda yung suggestion ng isa. Okay, sabi ko kasi initially hindi kita pwede sagutin nung tinatanong mo just because naghanap ka ng sagot. Kailangan mag-devote ako ng isang video para dyan to explain my side. Okay? Basically, ang nakikita ko kasi, gun ownership sa Pilipinas is under attack. Gun ownership is under attack. Ano ibig sabihin? Walang kinalaman yung legal gun owners, mga civilian gun owners, dun sa nangyaring dalawang insidente. Alam nyo na yon, hindi ko babanggitin. Nirestrict ako ni YouTube, sabi violence daw pagka sinabi ko yung details. So alam nyo na yon, yung dalawang recent incidente sa schools. Okay? Walang kinalaman ng legal gun owners, and yet, yung mga nasa gobyerno, ang proposal nila sagot is gun control na naman. May gun control na nga sa Pilipinas, ang proposal is gun control pa rin. Sabi ko nga, ang definition ng insanity is doing the same thing over and over but expecting a different result. No? May gun control na nga tapos ang solusyon mo, gun control ulit. 'Di ba? Ano na yan? That's insane. Okay? And, if you look at the big picture, parang ang nangyayari nito, parang style bid ko din, no? Gumagawa ng crisis, tapos ito ay offer nilang solution na wala namang kinalaman doon sa crisis. Parang familiar, sounds familiar. May crisis ngayon, tapos may in-offer silang solution na hindi naman yan makaka-apekto doon sa crisis. Similar sa bid ko, no? So, Big Brother is waiting. Parang papunta na talaga tayo dun sa 1984 ni George Orwell. And may shinare nga ako na naalala ko lang, may shinare ako na meme. Sabi ni Big Brother doesn't exist. Pag may kumontra at nagsabi otherwise, i-report nyo kay Big Brother. So, may isang nag-comment, sabi, baka mamaya mag-implement na ng mga flock cameras, mamomonitor na lahat ng galawan natin. Nyo dyan sa Pilipinas, dito sa Amerika, ganun. And then, marami ring against sa flock cameras. Diba? So, yun, in the guise of safety, i-compromise mo yung right mo. The right to defend yourself. Sasabihin nila, kasi it's for the greater good. Kailangan ilak mo lahat ng baril mo. Sabi ko, paano yan? Pagka tinadyakan yung pinto mo, hagilapin mo pa yung susi mo, mag-ano ka pa ng lock. Nasa likod mo na yung tumadyak ng pinto mo. Wala. Ang purpose ng baril ng gun is to defend yourself. Paano mo madedefend yung sarili mo kung hindi mo mahanap yung susi? Na nagmamadali ka, na-stress ka. Useless, nagbaril ka pa. 'Di ba? So, yan, gun ownership in the Philippines is under attack. Bakit kaya? No? So, may mga nagko-comments, kasi napabayaan na ng magulang yung mga bata, kasi yung juvenile justice law, alam nila na hindi sila makukulong. Ang tanong ko, bakit ngayon 2026
Bakit magkakasunod? Halos buwan-buwan. Tapos, kanina lang, may shinare yung kaibigan namin na lawyer. Sabi niya, oh, may nahulihan daw ng baril sa Cebu. 3-5. Bakit? Estudyante na naman. They are attacking our children, yung similar age group na parang I don't wanna say it, pero parang may kumokontrol, no? Bakit ganon? Yung mga age group na kabataan ang and sino ba magbe-benefit? Parang di ba? Bibigyan ko lang kayo ng clues. Nade-degrade yung society, nabubulok yung society natin. And the best way to do that is atakihin yung kabataan. Atakihin yung family system natin. 'Di ba? Mawawala ng tiwala sa magulang, magulang ang sisisihin, pati yung mga teachers, second parents, sisisihin na din. Ano mangyayari sa atin pagka sumakay tayo sa narrative nila na yan ang dahilan? Yeah, totoo na napapabayaan na dahil busy lahat, may influence ang social media, pero matagal na yan, di ba? Bakit ngayon? Bakit ngayon 2026? Yun ang question mark eh. Bakit sunod-sunod? Doon mo palang ma-realize yung bigger picture, yung agenda na nakaabang, and sino magbe-benefit. 'Di ba? Kaya nga kailangan natin magsalita bago mahuli na ang lahat. In the guise of safety, parang bang lang to repeat lang to ng bid ko eh. In the guise of safety, i-give up mo yung guns mo, i-give up mo yung right to defend yourself. Alam ko, majority ng nagfa-follow dito sa Vladimir page ko is hindi interested sa guns, pero you have to understand, you need guns para ma-protect yung freedom of speech mo. Para ma-protect yung freedom mo. Sabi nila, walang alipin na pinayagang magmay-ari ng baril. Wala. So yung mga malayang tao lang ang allowed magmay-ari ng baril. And ang kagandahan sa gun ownership, kung ayaw mo, wag. Walang pilitan, 'di ba? Walang pilitan. Pero kita nyo, on the other side of the coin, usually mga tyrannical governments, mga communist governments, ayaw nila na may baril ang citizen nila. So tell me, anong bansa na tyrannical or communist government na pinayagan yung mga citizens nila na magmay-ari ng baril? Wala. Hindi nila gagawin yon. Kaya nga yung mga citizens nila hindi pwedeng magsalita laban sa gobyerno kasi wala silang baril. So that's the beauty of the Second Amendment. Yung mamay-ari ng baril. It is there as a deterrent sa gobyerno. Deterrent yan sa gobyerno. Okay? Sabi nga, explain ko sa inyo, yung Second Amendment right dito sa US, it doesn't grant the citizen to own firearms. It prevents the government na pakialaman yung right ng citizen. Magkaiba yon. Hindi binibigyan ng Second Amendment ng karapatan ang mga citizens magmayari ng baril. Pinipigilan niya ang gobyerno na makialam sa pagmamayari ng baril ng citizens. So magkaiba yon in terms of rights. So napaka-importante ng gun rights, gun privilege, gun ownership. Whether you like it or not, kahit wala kang hilig sa baril, you have to accept the fact na yung mga malayang bansa, number 1 na ang US, ay nagmamay-ari ng baril ang mga citizens. Gone are the days siguro na-realize nyo dati, ang daming mga Pinoy na nagko-comment, ay kaya madaming mass shooting dyan sa Amerika kasi ang luwag magkaroon ng baril. Bakit meron na sa Pilipinas? Napakahigpit sa Pilipinas. May gun control sa Pilipinas. Bakit nandyan na? At bakit buwan-buwan? Buwan-buwan na. Kung hindi nga saksakan, baril Di ba? Buwan-buwan na. Coincidence lang ba yon? You tell me. I don't believe in coincidences. Things happen for a reason. And merong nasa likod nito. And merong bigger picture and merong agenda na nasa likod nito. Okay? You have to figure it out. Hindi yan simpleng pinabayaan lang ng magulang. Pwede yon. Kaso bakit buwan-buwan? Bakit magkakasunod? Diba? So, ayan guys, no? I have to encourage you
to look at the side of gun ownership. Even if you don't like guns, okay, you have to respect that it is because of the guns kaya ako nakakapagsalita ng ganito. Sa tingin nyo, kung walang Second Amendment dito, makakapagsalita ako ng ganito? Di ba? And they tried so much na ilang beses na sinasabi ko yan before na kaya nagkakaroon ng mass shootings dito sa US is because they are trying to get rid of the Second Amendment. Hindi nila matibag-tibag. So they are persuading the narrative, the people na masama ang barel. So ganyan din sa Pilipinas. Gun privilege na nga lang gusto pang tanggalin. So you have to realize that. Kaya nangyayari yan. No? Hindi yan coincidence. So comment down below. See you next time.